Good day mga ka-works, andito tayo ngayon sa ating project sa Pila, Laguna, ang one-story residential building, and currently tayo ay nasa week number 5, pang 5 linggo na po tayo dito sa ating project, and so far so good, pero may mga konti tayong delays na naranasan, particularly sa embankment o pagtatambak ng lupa, kasi dahil nga elevated yung ating structure. Kung ano man yung nahukay from the excavated portions like yung footing, kulang pa rin yung ating panambak, so kailangan nating mag-import ng mga magagandang klase ng lupa para maging stable din yung ating tambak. And unfortunately may mga pagkakataon na hindi tayo mabigyan ng ating supplier ng magandang klase ng lupa na kailangan natin, and mga times na hindi makapag-deliver. So naging result, humanap din tayo ng ibang supplier na pwedeng mag-deliver sa atin ng ating required na panambak. Ito tulad nito, so medyo may pagka-garden soil kasi siya, so we have to accept na rin. Malamang lagay namin to sa medyo upper portion ng ating panambak para kahit papaano mas stabilize din siya. So, dito sa part na to makikita ninyo yung mga portion na kailangan pang tambakan. Ito halos yung mga likod na portion na ang kailangan eh. Ito naman yung balcony, konti na lang ang kulang, konti na lang, pero medyo dito sa loob ng bahay so marami-rami pa. Nung nagkaroon ng delays, kailangan namin pag-usapan dito sa project kung ano yung magiging step namin para mabawi yung delay na yon. And napag-usapan namin na imbis na pilitin namin na mabuhusan muna itong flooring, pupunta muna kami sa roof beam. So kung makikita ninyo, naglalagay na kami ng mga scaffolds para sa mga biga natin, and meron na rin tayong mga runner, kung tawagin ng mga nasa project, pinaka base nung ating biga na pangporma. Ang ginamit natin dyan ay C-purlins na, so magiging double purpose kasi yan. Yung 2x4 na gagamitin pangporma is pwede din natin gamitin ulit para sa C-purlins ng ating mga trusses. So papaano natin yan, paiingatan para magamit din ulit. Total ang binili naman na kapal is 1.5 mm. So, lahat naman ng ating mga column ay nabuhusan na hanggang dun sa portion na maitaas natin. Makikita nyo din dito, meron na rin tayong mga dowel bars para doon sa ating flooring na nakakabit na sa ating mga lintel beams. Yung lintel beam kasi is double purpose yan, pero ang pinaka purpose niya is sa pagpapatungan ng ating SRC panel. Speaking of our SRC panel, dumating na yung ating mga SRC panels. So dalawang klase yung in order natin, yung 3 inches na styro, yung 3 inches stick ng styro nya, and ito yung 2 inches. Ito yung makikita ninyo yung difference ng dalawang klase ng SRC panels na gagamitin natin, yung 2 inches and yung 3 inches. Itong 3 inches gagamitin natin yan sa perimeter walls, while itong 2 inches is gagamitin natin sa mga interior walls. At dito makikita naman natin yung
ating mga U-mesh, isa yan sa mga accessories, and flat mesh. So kung ano yung tungkol sa SRC panels, gagawa tayo ng video dyan para mas mapaliwanag natin kung ano yung SRC panels. Makikita nyo dyan yung ating mga reinforced concrete beams. Mga main bars pa lang nailagay at nakakabit na din yung ibang stirrups. Medyo mataas kasi yung height ng structure. Originally it was 2.7 meters, pero ang available kasing height ng SRC panels is either 8 feet or 2.4 and 10 feet, which is 3 meters. So kaysa magkaroon pa tayo ng putol, pinasagad ko na sa 10 feet yung height nung ating ng ating walls. So, hindi na kailangang magputol pa kasi sayang din yung mapuputol. So that's it for week number 5, and we hope to see you again next week para dito sa week number 6 naman. Kung nagustuhan nyo naman itong video na ito, kindly put that like sign and subscribe. Pwede nyo rin i-share para sa mga latest videos natin, ma-share natin sa ibang tao naman yung ating projects.